Magandang araw, Pilipinas! Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Agriculture Department na palakasin ang aksyon kontra sa African Swine Fever. Samantala, pinabibilisamahan ng Pangulo sa Transportation Department ang paglutas sa problema ng broadband frequency para sa paggamit ng 147 kilometrong mass transit system. Narito ang report. Pinaigting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang biosecurity sa mga inaalagaang hayop sa harap ito ng patuloy na pagbabakuna laban sa African Swine Fever. Nais si Pangulong Marcos na pagsama-samahin ang mga hayop sa isang pasilidad na may maayos na biosecurity. Ang biosecurity ay mga hakbang o pamamahala para maiwasan ang pagkalat ng mga sakit o virus. Sabi ng Pangulo, kahit nabakunahan na ang baboy, maaari pa ring mahawa ang mga susunod na alaga kung hindi maayos ang pangangasiwa sa mga babuyan. Tiniyak naman ng Department of Agriculture na nagpapatupad ng biosecurity ang ahensya at tinuturuan ang mga magsasaka ng tamang pangangalaga sa hayop. Sa ngayon ay nasa 50,000 baboy na ang nabakunahan. Nasa 250,000 ASF vaccine ang nabili. Target maturukan ang 200,000 baboy sa Central Luzon. Sinasabing magkakaroon ng 80% proteksyon ng isang baboy matapos mabakunahan ng ASF vaccine. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Transportation na tiyakin ang broadband cost-sharing partnership sa pagitan ng Smart Communications para sa North-to-South Commuter Railway Project. Sa pakikipagpulong sa Central Luzon Regional Development Council, iginiit ng Pangulo ang pakikipagdialogo sa Smart Communications Chairman at Chief Executive Officer Manny Pangilinan para malutas ang problema sa broadband frequency para sa NSCR signaling system. Matagal na anya itong nakabinbin, kaya makikiusap ang pamahalaan na makatanggap ng broadband para magamit ng commuter railway. Siniguro naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagkikipag-ugnayan sa SMART at nangakong gagawin itong prioridad ng ahensya. Ang NSCR ay isang 147 na kilometrong mass transit system na magkokonekta sa Clark, Pampanga at Calamba, Laguna. Sa oras na makumpleto, nasa 800,000 pasahero ang masiserbisyohan nito kada araw. Kalezal Pordilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.